Grabe na, nakakatrauma po talaga yung nangyari sa'yo. Kausapin mo po kaya si Doc Carlos. Sabihin mo po sa kanya na mag-hire po kayo ng security guard sa bahay para di po kayo mag-isa. Para naman po makampante na po tayo na eh. Alam mo anak, magandang idea yan. Hayaan mo, babanggitin ko yan kay Carlos. Kung pwede lang po eh. Sana ako na lang po yung lagi niyong kasama sa bahay. Mga anak eh, kaso hindi pa namin napapaayos yung kwarto mo. Pero kukulitin ko ulit si Carlos para sa ganun kasama na tayo ulit sa bahay. Eh, ikaw, kamusta ka na? Nakapahinga ka na? Ito po. Lagi ko pong pinagdarasal si Lolo na sana gumaling na po siya. Sana magising na po siya. Alam mo po, Nay, nung nawala po si Ninong Cromwell, wala po akong nagawa sa kanya. Iba nga po, hindi ko kinaya, tas nag-walk out po ako sa OR. Kaya simula po nun, pangako na po ako sa sarili ko na hindi na po mangyayari ulit yun. Kapag mahal ko na po sa buhay yung nangangailangan, hindi ko po sila susukuan. Kaya nga po sana kapag kinailangan po ako ni Lolo, kakayanin ko. Anak, kakayanin mo yan. Sigurado ako doon. I was just thinking, kung hindi nawala yung memory ko, if I was still a neurosurgeon, could I have done any better for Papa? Well, you were a great surgeon. One of the best, if not, the best in the country. Pero technically, successful naman ang operation ni Carlos sa tatay mo eh. Wala nangyaring problema sa operating table. Everything went smoothly. Yeah, until my father almost died while he was on his way to recovery. I was told that Carlos, or Dr. Benitez, was the first person to attend to my dad nung nag-cardiac arrest siya. Way before anyone from the monitoring team in this hospital ever did. Maybe he was attending to your father at that time. Could be, but we don't know if that's the truth. Ate, anong iniisip mo? Na may kinalaman si Carlos sa pag-cardiac arrest ni Papa? I highly doubt that. Dr. Benitez did his best to save your father sa OR. Alam mo, if you really wanted to do your father harm, edi dapat sa OR pa lang ginawa na niya yun. Doc Ray, we all know na maraming tao sa operating room. Kung meron siyang gagawing foul play o mali, makikita ng lahat. And Annalyn was there. So, inantay muna niya makalabas ang OR, ang tatay niya, to do him harm? Your words, not mine. Kawawa naman si Don Pepe. Di man na nabigyan ng justice yung nangyari sa kanya. Kaya nga eh, ang hirap pa ng pinagdaanan niya. Biruin mo, nakidnap, nabugbog. O tapos nagaglag pa sa bangin. Kaya tuloy matanda may head injury. Nakakalungkot. Sana naman mahuli na yung taong gumawa nun sa kanya. Ay, Odo ko, naka-block. Hindi, white talaga yan. Umawa na yung kulay ng puti niya kaya naging black. Zoe, ba't ka naman naka-black? Bakit? White ba dapat? Hindi naman patay si Lolo eh. Annalyn, pati ba naman yung kulay ng damit ko? Pakikialaman mo? Sige na, tumulong ka na lang mag-serve sa mga guests sa loob. Bakit ako magsaserve? Nagpunta ako dito para ipag-pray si Lolo, hindi para mag-serve. Alam ko eh, prayer vigil to eh. Lahat nandito para ipagdasal si Lolo.
Pero mga apo niya tayo, kaya may responsibilidad tayo para sa kanya. May obligasyon tayo. Baka mamaya nakalimutan mo rin yun. Zoe, coffee ko mamaya. Ay, ako rin coffee. Ako, Zoe, anything available. Tapos pa-take out din ako Thank you. I-serve niyo yung mga mukha niyo. Tabi nga, tabi. Kayo naman kasi. Piniraw-biraw niyo pa. Kasalanan niya. But why? I mean, may away ba silang dalawa? Meron bang nagawa ang tatay ninyo hindi maganda kay Carlos para gumanti siya sa tatay ninyo? May mga disagreements kami ni Carlos. We even suspected na siya yung nanakit sa akin. Nung time na pinagseselosan niya kami ni Lynette. Pero para saktan niya si Papa. Ate, ang hirap yata paniwalaan na Carlos was behind the cardiac arrest of Papa. First, wala siyang control doon. And, like sinabi nga ni Ray, ginawa niya lahat para makalabas ng buhay si Papa sa OR. Pangalawa, wala naman akong maisip na motibo ni Carlos para gawin yun kay Papa. Dahil wala namang ginawang masama si Papa sa kanya.